Kamusta ho mga kaibigan? Meron po tayong update ngayon sa ating binabantayan po na bagyong Enteng. Pero bago po yan, pakiusap po, huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe at pahit po na notification bell para ma-update ko po kayo sa ating mga kaganapan at pag-monitor dito po kay bagyong Enteng mga kaibigan. Importante po talaga yan dahil mamaya meron ulit tayong update. So mga kaibigan, hanggang ngayon po ay patuloy pa rin pong lumalakas. Ito nga pong si Typhoon Enteng at ito po'y dumadaan ngayon sa seas of Pulilio Island po mga kaibigan. At kung titignan po ninyo kaninang umaga na alas 10 ng umaga ay muli pong namataan yung kanyang layo or yung mata ng bagyo, yung sentro na may layo pong 115 kilometers northeast of Infanta Quezon po mga kaibigan. At meron pong layo naman na 85 kilometers east of southeast of Baler, Aurora po mga kaibigan. So kung titignan po ninyo yung mga lugar po na yan, hanggang ngayon po ay nakakaranas po ng malawakang patuloy na pag-ulan. Yung mababang lugar naman dyan ay binabaha po at meron din mga naitala ng landslide sa mga lugar po na yan. So maging handa na rin po tayo. Patuloy pa rin po lumalakas yung hangin itong si bagyong Enteng, and as of now nasa 75 kilometers per hour na po siya. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso na po kayo na 90 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po ang kilos niya sa bilis po na 15 kilometers per hour. So mga kaibigan, kung titignan po ninyo, dineklara na nga po ng Pag-asa na itinaas na po nila ngayon ang wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng Luzon. Nakataas din po ang signal number 1. So narito po yung mga lugar para alam po ninyo at maiwasan natin yung malawakang sakuna, yung pagbabaha. Ngayon pa lamang po maging alerto na tayo mga kaibigan. So narito po yung mga lugar. Unahin po muna natin dito po sa may bandang northern portion po ng Ilocos Norte. Apektado po yan ng storm signal number 2. Kasama na po ang Apayao, eastern portion po ng Kalinga. At ito po yung mga lugar mga kaibigan sa Rizal, Pinukpok, City of Tabo, Cagayan. Kasama na po ang Babuyan Island, Isabela, Quirino at northern portion po ng Aurora. Sa Aurora kasama po yung Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dipakulaw, Baler, Pulilio Island at northern portion po ng Camarines Norte. So ito naman yung mga lugar po na naitala ang signal number 1. So yung signal number 1 mga kaibigan, ito po yung nagre-range ng lakas ng hangin from 39 to 61 kilometers per hour. Medyo malakas po ito mga kaibigan at posible pang mas lumakas within 24 to 48 hours yung lakas po ng hangin itong si bagyong Enteng po mga kaibigan. So ito po sa lugar po ng Batanes at the rest po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, eastern portion po ng Pangasinan. Malawak po ito sa Pangasinan mga kaibigan. Nandiyan yung Rosales, Asingan, Binalonan, Sinon, at San Manuel, Santa Maria, Balungaw, San Quintin, Tayug, Umungan, Natividad, San Nicolas at ilang bahagi po ng Abra. Kasama na po ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Dares po ng Aurora, Nueva Ecija at eastern portion po ng Pampanga. Andito rin po ito pong eastern portion po ng Bulacan. Kasama po dyan ang North Sagaray, City of San Jose del Monte, Bulacan, Obando, City of Mekawayan, Bulacan, Bukawe, Balagtas, Bustos, Baliwag, Pandi, Santa Maria, Marilao, Angat, San Rafael, San Indipolso, San Miguel at Metro Manila. Sa Metro Manila, yung lugar naman po ng Quezon, Rizal, Laguna, eastern portion po ng Batangas, mga apektado naman po yan ng signal number 1. So yun mga nabanggit ko po na lugar as of now, yung ibang mababang lugar po dyan ay binabaha na po, especially po dito sa may bandang Bulacan, sa may Santa Maria, Bulacan mababa po yung lugar na yan, madalas po yung binabaha. Dito naman po sa Metro Manila, alam naman natin, karamihan sa Metro Manila area talagang bahain po. So ngayon pa lamang po tignan nyo na yung mga lugar nyo kung kayo malapit sa mga ilog at meron tayong advice sa
ating lokal na pamahalaan na kayo lumikas na kayo kahit wala pa pong advice dahil mahirap po yung malapit sa mga ilog, no? Talagang tumataas po ang katubigan dyan dahil kung mapapansin po ninyo sa ilang bahagi ng ating bansa, kagabi pa po, no, yung patuloy na pag-uulan. Samantalang sa Metro Manila naman, bahagyang humihina pero lumalakas pagdating sa hapon at sa gabi. Bukod po kasi dito sa bagyong Enteng, sinasabayan pa po ng habagat. Ito pong si bagyong Enteng, mga kaibigan. Kaya nagkakaroon siya ng double effect po sa ating bansang Pilipinas. So narito mga kaibigan yung mga lugar, no, na posibleng mas makaranas pa ng mga malawakang pag-uulan at aalamin natin kung gaano kalakas yung mga pag-uulan na posibleng maranasan. So makinig tayo mabuti mga kaibigan dahil nga po within 24 to 48 hours ay posible pa tayong makaranas ng malawakang pag-ulan, no? Maging handa sa anumang banta ng panahon mga kaibigan. Patuloy ko po kayong i-update mamaya. Meron po muli tayong kaganapan sa lagay ng ating panahon, and please huwag kalimutan po mag-like